Naniniwala kasi ako na sa lahat na ang pagluluto ay essential life skill. Pinakaiiwasan natin dito is makasakit ng damdamin. Sino ba ako para sabihin yung bagay na yun? Ginalingan ko na, hindi pa rin talaga. Hindi talaga. Baka masabihan pa ako mayabang or something. Uy, sir, hindi masarap yung pagkain nyo. Hello Pepsters! Ito ang inyong Ninong Rai at this is Pep Exclusive. Celebrity na pangarap kong mapaglutuan. Siyempre si Bitoy. Gusto kong mapaglutuan si Bitoy. Kasi si Bitoy, feeling ko lang naman pagdating sa pagkain parang hindi siya hard to please. Kahit hindi masarap yung luto ko, sabihin niya masarap. Alam mo yan. At saka nakasama na namin si Bitoy. And siya, magaang siya kasama. Magaang yung aura niya. Alam mo yun, mahusay. So, parang gusto ko pang mas mga kwentuhan siya. Alam mo yun? Madali siyang kasama. And syempre, kapag madaling kasama, masarap kasama sa kainan niya, di ba? Okay, galing ako sa restaurant. Kung meron akong natutunan na bagay dyan pagdating sa mga ganyan, is mas maingay magsalita ang pera. Ang ibig sabihin nun, kahit ano yung hindi ko sabihin o kahit ano yung sabihin ko, mas malakas yung impact pag hindi na lang ako bumalik. Oo, yun yung na-experience ko before. Wala, ba't di na sila bumabalik? Baka hindi sila nasarapan. Ngayon, there is something to be said about sa pagbibigay ng instant feedback. Pero kasi, ang pinakaiiwasan natin dito is makasakit ng damdamin. Kahit pa sabihin mo na ang gusto mo lang talaga is mapaganda yung business nila. Pag sinabi kong hindi masarap, baka standard nila yun. Ano ibig sabihin? Hindi masarap yung standard nila. Sino ba ako para sabihin yung bagay na yun? Parang I'd rather keep silent na lang. Tapos, hindi na lang ako bumalik for a long time. Tapos tingnan natin kung magkaroon sila ng improvement. Pero madalang ko or baka hindi ko talaga sabihin na, uy, sir, hindi masarap yung pagkain mo. Siguro magsasabi na ako ng ganyan kapag panis. Yun, pero kapag, kasi may mali dun di ba? Pero pag hindi masarap, sino ako para magsalita doon? Diba? Pero kahit hindi masarap, uubusin. Depende sa gutom yan, di ba? Depende. Oh. Tsaka, sa bagay, baka yung ibang tao naman nasarapan. Yes, oo. Pwedeng sa'yo, hindi mo na tayo pa yung iba na gustuhan nila. Yes. Yun yung iwasan ko. Tsaka, since andito na ako, baka masabihan pa ako mayabang or something. Iingatan din natin kasi. Correct. Pinaka nakakapagod gawin yung lintik na beef Wellington. Gumawa kami ng beef Wellington. 4 na araw namin sinut. 4 na araw namin sinut. Napakaraming butter sinayang namin. Napakaraming karne yung sinayang namin. Beef Wellington itself, hindi siya mahirap gawin. Pero ang nagpahirap kasi doon, pinilit namin gumawa ng sarili namin puff pastry using our local butter na hindi talaga meant para doon. Kaya ako ginawa yun kasi mahal yung butter na nire-require para sa puff pastry. And sabi ko, baka naman, pwede na yung local butter natin pag ginalingan natin. Ginalingan ko na, hindi pa rin talaga. Hindi talaga. Ang dami ko nasayang and eventually, nag-give in ako. Gumamit na rin ako ng mamahaling European butter. And ang dali niya kapag yun yung ginamit mo talaga. So doon ako nahirapan. Pero hindi dahil mahirap yung recipe. Naging mahirap siya dahil meron akong gustong patunayan na hindi pala posible. Pero it was all worth it. Oo naman, definitely. Kutya, sa akin ka na makakita ng Beef Wellington episode na 1.5 oras. Kasi mas pinakita doon yung paghihirap. Alam mo yun? Kasi ayokong sabihin sa video na, gamitin niyo itong European butter. Hindi! Kailangan nyo makita kung bakit kailangan gawin ito. Kasi ito yung mangyayari sa inyo. 1 oras na wala kayong kapupulutan ng araw kasi puro sablay. Parang ganon. And feeling ko naman nag-translate siya ng mabuti. Yung matamang nagluluto sa internet. Yun yung gusto ko. Kumbaga, yung kagustuhan mong mag-share ng joy of cooking. Naniniwala kasi ako sa lahat na ang pagluluto ay essential life skill.
Pero kasi, isa pang essential life skill ay ang pagdadrive ng manual na kotse. Hindi ko pwedeng i-equate yung dalawa kasi ang pagdadrive ng manual na kotse, maaaring hindi masarap yan, nakakapagod yan, di ba? Ang pagluluto kasi, baka hindi lang ako car guy, alam mo yun. Pero ang pagluluto kasi, expression ng pagmamahal yan. Bukod sa essential life skill yan. Plus, ano siya, enjoyable siya. Enjoyable siya, therapeutic siya. Kung mas maraming taong nagluluto, mas maraming taong masaya. Kasi ang joy na generate ng pagluluto, hindi lang doon sa nagluluto, pati doon sa mga pinapakain. Diba? So ako, naniniwala ako, well, siguro, edi sinasabi ko sa akin sa gabi, na mula nung maraming natutong nagluto dahil sa Ninong Rai, mas maraming ngiti sa mundo. Hindi lang doon sa nagluluto, pati sa mga pinakain ng mga nagluluto. I was expecting na intimidated ako kasi first time kong aarte. Bukod dun sa mga pagkakataon na pumunta ako sa clinic at gusto kong umuwi na ng bahay kasi kunyari may sakit ako. Yung mga first acting gig ko talaga. Effective yun. Pero intimidate talaga ako. Hindi ko alam. Pero apparently, yung character pa rin ni Chef Kino, nakikita nyo rin naman din sa pelikula. Ako yun. Ako talaga siya. Na mas marami lang subscribers, kaya subscribe kayo mga inaanak kasi mas marami subscribers natin yung Chef Kino. 6 million Chef Kino, 2 million pa lang tayo. Anyway, pag minsan binibigyan ako ng linya, di ba? Siyempre, bilang artista, kukulayan mo yan, narigan mo ng labok yan, sasahugan mo yan. Lagi sinasabi sa akin ni Direk, tinura yung ikaw lang. Yung ikaw lang, yung kung paano mo lang sabihin. So, hindi siya naging mahirap para sa akin. Kasi, kung paano ko lang siya sasabihin talaga. And, naging masaya kasi ang dami ko nakilala, higit doon. Very interested kasi ako sa production. So kitang-kita ako kung paano sila gumalaw doon, dito yung mga gamit nila, yung mga diskarte nila, nadagdag ko rin sila. Ang dami ko rin natutunan sa labas ng pag-aarte na technically speaking, hindi ko naman ginawa kasi ako lang yung pinorts lang yung sarili ko doon. Alam mo yun, di ba? Although, baka pwede kong i-share yung sumunod kong acting yung pinaiyak ako. Ano yan? My Daddy Chef, Regal Studios presents. So meron akong anak doon, ganyan. Para siyang chef ni John Favreau, parang gano'n. Pangalawang sequence pala, pinaiyak na ako. Na hindi naman nila nire-require na umiyak ako. Pero sabi ko, kaya ko kayang umiyak? Paano kaya ako iiyak? Mayroong bata doon, si Yuwen. Magaling na artista yung bata. Pinapaiyak niya yung sarili niya. Tapos narinig ko yung sinabi niya. Sabi niya, Direk, ibang material po yung ginagamit ko. So basically, ginagawa pala, nag-iisip sila ng mga bagay na nakakaiyak at maiiyak sila. Pero lang ba kasimple yun? Hindi siguro ganun kasimple yun. Sinubukan ko. Mahirap, pero naiyak naman ako. Ang problema, hindi kita kasi pawis na pawis din ako. So sabi ng mga nagko-comment, di naman luwa yan, Ninong Rai, pawis yan. Sabi nilang gano'n. Pero yun talaga, umarte talaga ako doon. Kasi ang role ko doon ay isang ex-con. Pero nagluluto pa rin. Nagluluto pa rin talaga kasi may food truck ako and all, diba? So, masayang umarte, nakakatakot. Kasi, ito baka hindi alam ng karamihan, kapag pangit yung arte mo, sinasayang mo ang oras ng lahat ng taong nandun. Kung meron 50 tao sa production, lahat yun, uuwi ng mas matagal dahil sa'yo. Yun yung nakaka-pressure doon. Pero masaya. Kung may darating na offer, tatanggapin ko pa rin. Ayun, itatanong ko nga Ninong Rai, kung moving forward, open ka pa for acting projects? Ba't hindi? Ano yung nakikita mong role na gusto mong gawin? For 3. Parang gusto ko parang ewan ko masyado ata mahirap to, parang mala Beverly Hills Ninja. Sorry. Diba? Parang matabang action star, parang medyo, ewan ko. Comedy. Why not, diba? O kaya Nacho Libre. Mga ganon, diba? Yung medyo comedic, medyo nakakatawa. Ganun yung mga gusto ko. Ewan ko kung kaya ko, pero kahit anong iba doon, napaiyak na nga ako Gustong maka-work na artista. Gustong maka-work na artista. Siguro si Miss Bea Alonso kasi. Naka-collab na namin siya sa vlog. Gaang din kasama. Parang hindi ko alam
kung anong klaseng proseso, kung anong ginagawa niya para maka-artist ng mga heavy scenes. Oo na uli! Mga gano'n. Hindi ko alam kung paano niya ginagawa yan and gusto kong makita and ma-involve doon kasi ilang beses na ako pinaiyak niyan, alam mo yun? Lahat tayo ng beses na pinaiyak ni Bea Alonzo and it would be an honor na maging parte ng pag-iyak na yun, alam mo yun? Ninong Ray, meron ka mga nakakolab na celebrity. Kanino ka ni starstruck? Or yung mga na-meet mo na? Actually, no, hindi ako masyadong nasa starstruck. Kasi, hindi ko alam eh. Honestly, kung meron man akong feeling na na-starstruck ako, yung, feeling, ewan ko correct me if I'm wrong, pero kapag na-starstruck ka, parang kang natotorpe sa kanya, kahit lalaki siya, alam mo, kahit walang attraction, parang natotorpe, hindi ka makapagsalita. Kung meron ganon, kay Kong TV ko naramdaman. Kay Kong TV ko naramdaman yun. Sa iba, hindi masyado, kasi si Kong TV talaga isa, hindi ko siguro nabanggit sa mga interview, pero isa yan sa mga naging dahilan kung bakit din ako nag-vlog. Na-inspire ka rin. Oo, na-inspire ako sa kanya kasi parang dali-dali ng ginagawa niya. Hindi pala. Yes, syempre meron na tayong cookbook ngayon mga inaanak. Hindi ito cookbook, pero cookbook po talaga siya. Meron tayong launching nito sa May 5 sa Robinson's Galleria, 3 p.m. to 7 p.m. Book signing po yun and meet and greet na rin natin. So pwede tayo magpictura, magkulitan, di ba? And sa mga matagal nang nanonood, marami kayo makikita familiar na recipes yan. Pero hindi lahat galing sa vlog. Meron ditong 11 recipes na bago na dito nyo lang makikita, di ba? So bili kayo and kung magustuhan nyo, message nyo ako. Tapos sabihin nyo sa akin na, hindi lang libro mo. Tapos pag hindi ka nagandahan sa libro, sabihin mo, hindi ko na naman message ni Nora kasi masasakta yung damdamin niya. Ayun, gano'n lang. Madali lang naman ang buhay eh. Mahal ko kayo lahat. Ingat kayo palagi, sana hindi kayo masulugan na sinahin.